Good morning mga ka-trippings. Eto na naman tayo. Mayroon na naman tayong panibagong project na naman. Ito yung ating playtest natin ngayon. Makikisabay tayo sa uso. I-upgrade natin yung ating Toyota Vios XLE CVT 2022. Ngayon ang gagawin natin project is i-upgrade natin siya from key start into PKE push start button na tayo ngayon. Ayan. Bali PKE passive keyless entry. And then, remote start na rin siya. Dito sa remote control natin, pwede na natin ditong i-start yung ating sasakyan. Yung makina, pwede na natin siyang i-start via remote control. At pwede rin natin siyang i-start dito sa ating push button. Ito yung push button natin. Bali, ito yung ipapalit natin sa ating keyhole. Okay? Yan. Explain ko lang lahat sa inyo kung ano yung lahat yung nakikita nyo dito. Explain natin kung ano-ano itong mga to at kung paano natin siya ikakabit. Okay? Una, explain na natin. Ito, alam niyo naman na ito. Ito yung ating remote control. Tapos, meron siyang kasamang logo. Ito, yung logo ng ating Toyota. Ayan, dalawang piraso yan. Isa, tapos ito yung isa. Dalawa. Ayan, tig-isa sila dyan. And then, ito yung push natin. Push button. Ayan. Ito, nakakabit ito dito sa ating host. Ito, dito. 3 keys. So, dito siya. 3 pin. Ayan. Ayan, dyan siya. Nakakonect. And then, sunod natin itong ating reset button. Ayan. 2 pin. Dito siya nakakabit sa likuran. Ayan. Ayan, dito. 2 pin. And then, yung ating low and high frequency antenna. Yung maiksi, bali ito yung low natin. Dito to ikakabit sa ating 2 pin din ito. So kahit magkabaliktaran to siya dito, walang problema. Okay lang yung magkabaliktaran sila. Ayan, kabit natin dyan yung low. And then kabit natin yung high. Ayan. Itong low frequency antenna, kadalasan natin itong kinakabit sa ating harapan. Sa windshield sa unahan. Ayan. Doon natin ito dinikit sa salamin. Kasi ito, base sa ating instruction manual, bawal siyang dumikit sa bakal. And then itong ating high frequency, nilalagay naman natin ito doon sa likuran banda. Doon sa windshield natin. Doon sa salamin, sa likuran, doon natin ito dinidikit. Bawal din siyang idikit sa bakal. And then, ano pa ba sunod? Ayan, dito na tayo sa mga harness na to. Okay, so ito yung ating full function harness. Para mag-function lahat ng future niya. Ito, 6-pin 246. Ang kulay nito sa red, green, brown, white, black, and yellow. Ayan. Bali, makikita natin yung instruction nito. Dito natin siya makikita. Kung hindi ako nagkakamali, itong red, open, pang-unlock. Green is lock. Sa ano to? Sa door. Sa central lock natin. Itong brown, para sa oil pump detection. And then yung white is para sa brake pedal. And then itong black para sa horn. And then ang yellow is para sa ating trunk release. Yun nga pala, meron na siyang trunk release. Ayan, kung nakikita nyo dito sa ating push button, ito yung sa trunk release natin. Bali, ipipress natin siya, mag-open yung ating trunk. Okay? So meron siyang tatlong function. Lock, unlock, trunk release. Yan. And then, ito yung host, yung sinabi ko sa inyo. Bali, ito yung pinaka-module niya. And then, sumunod, ito muna tayo. Ito yung ating ignition harness. Ayan. Bali, nangyari nito is plug and play na siya. Ayan, hindi na siya mahirap. Hindi na tayo mahirapang ikabit. Ayan. Bali, modified na siya. Plug and play. At saka, ito yung ating 6-pin. Direct connect na natin ito sa ating ignition. Ayan. Tapos ito yung papunta sa host. Ito naman dito siya nakakabit. Ayan, dito siya nakakabit.
Yan, dyan siya nakakonect. 6 pin. And then ito, yung papunta doon sa ating sa ignition. Yun, doon sa susian. Yung socket doon, bubunutin nyo yun. Then ito na lang yung isasaksak nyo. Plug and play na siya. And then, ito, yung mga naka-attach sa kanya. Ito yung sa ano naman, sa oil detection natin. Bali ito, yung dito sa harness natin na 6 pin. Ito yung kulay brown. Brown is ito, brown lang siya. Ayan, kukunik na lang siya dyan. Plug and play na yan. And then, ang sumunod natin is ito. Yung ating fuse. Ayan. Ito yung fuse natin. Para sa trunk release ito. Ayan, from constant power, may fuse tayo. And then ito, ikukunik natin dito sa ating relay. Ayan, may kasama na siyang relay. 5 pin relay yan, pero 4 lang yung ginamit natin na pin. Ayan. Ito yung sa ano natin, constant power. Plug and play na rin yan. Sasalpak nyo na lang din yan. Ayan, plug and play. And then, ito yung wire natin. Ito yung papunta naman sa trunk. So, itong kulay blue, ito dito siya sa kulay blue na to. Isasalpak nyo na lang din yan. Connect na yan. Tapos yung dulo nito, ito kung mapapansin nyo, may female connector na to. So, itong female connector na to, ito yung ipapalit nyo doon sa wire, black wire, na trigger doon sa trunk ninyo. Yan, ito yung ilalagay nyo. Mahaba ito, around 5.3 meter itong wire na to. And then, ang sunod naman, ayan, i-connect natin to dito. Ayan, yung sa fuel pump natin detection. And then, ito naman yung sa trigger natin, sa release ng ating trunk. So, manggagaling from dito sa ating host, papunta dito sa ating relay. Ayan siya, magbibigay siya ng signal. Okay? And then, iti-trigger niya. Ito na yung sa papuntang trunk natin. Ayan. Bali, ano na to, hindi naman siya totally plug and play. Bali, semi-plug and play ang tawag natin dito. Kasi almost plug and play na rin ito lahat. And then, kung mapapansin nyo, itong ano niya, yung ibang natitira na to, ayan, yung dulo, yung ilan to? 4. So, yung green, red, white, and black is may mga male pin yan sa dulo. Kasi ito, isusuksok nyo na lang to. Bali, hindi nyo na kailangan mag-wire splicing. Bali, hanapin nyo na lang kung saan nyo to siya i-connect. Itong white sa brake pedal, itong black para sa horn, yung red para sa unlock, and then yung green para sa lock. Ayan. Regarding naman sa video tutorial natin, complete video tutorial, step by step, kung paano yung pagkukunika natin at kung saan natin i-connect, i-message nyo lang dyan sa Facebook page natin. And then, i-send ko sa inyo yung video nya kung paano yung proper way na pag-connect nito. Andun lahat ng step by step. Bali, hindi na kayo mahirapang hanapin yun. Kung Toyota Vios XLE CVT 2022 lang naman yung inyong sasakyan, good thing is, yes, fitted to. Working siya 100%. Pati sa trunk release, hindi na kayo mahihirapan. And then, ayan nga, yung sinasabi ko sa inyo, sa ignition key natin, plug and play na siya. Napaka-safe na nito. Safe na safe siya kasi hindi matatanggal yung ating wire. Hindi siya lose connection kasi talagang secured siya. Plug and play, sadya talaga to para doon. Ayan. So, yung product natin, link natin is nandiyan naman sa baba sa description. Okay, mga ka-trippings. At kung halimbawa nag-avail kayo nito, ito lahat to, kasama lahat yan na plug and play na yan. At kung medyo naguguluhan kayo sa connection, ito meron din siyang user manual para ma-double check nyo. Okay, mga ka-trippings. Para sa mga subscriber natin dyan, sa mga supporter natin, yung palagi nanonood, nag-aabang ng mga video, ayan, for your support, kung ano naman, may sasakyan kayong Toyota Vios or meron kayong mga gustong ikabit na car accessories na available sa shop natin, sa online shop, yan yun lang yung support nyo sa channel natin. Order kayo sa ating mga product, yung mga car accessories. Yan yung iniiwan na lang sa inyo na support. Bali yung mga product natin is hindi ko talaga siya binibenta ng mahal. Budget friendly siya. Pero lahat yan working, hindi tayo nagbebenta ng malfunction na mga accessories. Okay? And at sa mga gusto naman magpa-install at personal na magpa-install sa akin, ang location ko is dito sa Legazpi, Albay, sa Bicol region. Ayan.
Sa mga karatig na lugar, pwede ako mag-home service sa inyo or pwede nyo akong dayuin. Basta message lang kayo dyan sa ano natin, Facebook page natin. Okay? So maraming salamat mga ka-trippings sa matyagang panunod ninyo. Ayan. So always mga ka-trippings, have a good day, have a safe trip always. Palagi natin niya pinapaalala sa ating mga ka-views, sa ating mga viewers, sa ating mga subscriber. Ingat palagi. Okay mga ka-trippings? Bye-bye!